Ang sarap gamitin ng NMAX. Kumbaga kalmado lang. Paggamit mo siya, kalmado lang. Hindi ka mangangawit. Kasi ang dami na natin nagamit na motor dati. Talagang pag nag-rides ka, katawan mo talaga, as in mapupunta yung bigat sa likod mo eh. Dito hindi. Talagang kalmado as in. Dati kasi mga par, yung unang motor natin yung Mio 1 converted to Mio 4-phase. Unang motor yun, nagigil kami. Nakabili kami kargado. Kargado ngayon, hindi namin alam. So ngayon ito, pagka uwi namin ng gabi, ang lakas, di ba? Puta, pag gising namin ng umaga, ang hirap na i-start. Ganun pala yung sakit niya. Kumbaga, yun yung charge to experience. Yun, halos umamaga yun, ganun na lang. Kahit kapain mo siya, mga ilang padjak pa bago mag-start. Sobrang hirap, wala pa kaming alam nun. Hindi namin alam kung kanino namin dadalhin. Kaya tinitiis na lang namin sa ganung sitwasyon. Talagang nangangalay ka talaga bago mo pa-start yung motor. Sunod na naging motor namin, Honda Beat. Honda Beat naman yun, hulugan. Ayun, 115cc. Bali medyo bumagal, pero okay lang, at least may motor. Ayun naman yung ginagamit namin ngayon. Ang sumunod is nagkaroon na ako ng sariling motor. Yan, nakaipon ako. Tumili naman ako Vega Force. Unang motor ko, kinuha ko sa Bulacan, sa Balagtas, Bulacan. Unang motor yan. Bali tumagal sa akin ng taon din yun. Okay naman, wala naman problema. Tumagal ng taon, after nun binenta ko ngayon ng nabili ko siya 13 ko siya nabili. Tapos tumagal sa akin, nabenta ko ng 20. Kasi pinapogi ko rin eh. Hindi naman totally ginasusan. Kumbaga may mga part na may bangas, na-repaint ko lang. Yun, tas ayun 20, talagang pera talaga yun. Mabisa 20 mil. Sumunod nun, kumuha ako naman ng ng Novosay. Nakuha ako sa Valenzuela, sa Malanday. Magkakuha ako sa Malanday, goods, panalo. Magkakuha ako, magkano ba kuha ako nun? Alam ko, ang kuha ako nun 18.5. Binigay sa akin ng 18.5. Tapos ako naman si malikot, ginamit lang, full stock naman siya. Kompleto papeles, nakarehistro. Pinost ko habang ginagamit ko. Dito na yun par, dito na nag-umpisa yung pagiging mindset natin. Pinost ko ngayon 25. Hindi pong yung bentang ayaw 25. May nag-comment na customer. Pagka-comment to, boss, magkano last price niyan? Yung buyer mo mabait. Eh syempre mabait din yung mabait din tuloy yung seller. Mabait yung buyer eh. Ngayon syempre tinawaran niya. Magkano daw last price? Binigay ko ngayon yung last price ko. Ang binigay kong last price sa kanya is 23. Tumubo ko ngayon ng 4.5. Tubo 4.5. Di magkano yung pera ko, 23. Umit ulit ako pa uwi. May nakikita naman ako na ngayon sa online din, Valenzuela rin. Tumit muna ako pa uwi na mga par. Hawa ko 23. Tapos nakita ko may usol na yung unang-una pa lang. Pagka ng may usol, kinuha ko ngayon. Magkakuha ko, puta, pagkadating ko sa mismong drop off, sabi sa akin wala naman daw issue. Nung pagka-testing ko, alis wala nang kahatak-hatak, lining tsaka bola na ata yun. Pero tahimik. Ang ginawa ko ngayon,
binawas ko ngayon. Kasi binibenta niya ng ano ng 20 nun binawas ko ngayon sa lining tsaka yung bola. Ako sabihin ko may labor pa kasi yan boss tsaka lining papalitan pa, magkano yan. Tapos yung bola, alam mo naman ngayon boss, sabi ko lang ganun sa kanya. Sabi niya, sige boss, bawas na natin. Yun, nakuha ko sa kanya ng ano yun, ng 18 million yun. Tapos sabi ko, kukulangin ako boss baka pwede mo kasama pa kahit 200 pang gasolina. Dali na boss. Ano hindi ko talaga expected din to na hindi ko alam kung ba't ganito yung arangkada ng motor. Hindi ko rin kasi alam, kung alam ko lang sana hindi na ako tumuloy. Pero para sa akin okay naman, goods naman to, kaya naman ko na para nabawasan naman na natin ng 2,000 kahit panggasta ng boss, kahit 200. Ako na bahala sa motor mo boss, halaga ako na mabuti yan. Sabi ko ng ganun. Yung mukha nung seller parang parang malulungkot na hindi mo malaman binigay na ngayon 17,800. Nakuha ko na ngayon. Pinicturean ko ng panibago yun. After ko pag nung nauwi ko na, after ko paliguan, pinicturean ko na. Pagkapacheck ko sa sa mekaniko ng panggilid, natawa ako. Yung lang pala, bola lang pala. Pero napaganda naman kasi 'di ba sinabi natin yung lining lining din. Pwede rin naman kasi mag-question na walang kahatak-hatak na kasi nga, 'di ba? Pwedeng lining din. Pero syempre in-advance na natin. Ayun, pumasok naman yung magandang sales stock. Ayun, yung bola lang, pinalitan na natin yung bola ngayon. Pinapalitan na natin. Ang pinaka the best nun, gumanda na yung niya, yung hatak niya. Mas madumi lang pala pang gilid. Yung kala mo binaha. Tapos pagkatapos bahain, hindi na muna pinalinis. Ano mo yung ganong senaryo. Tapos eto, nung nakapost na, medyo tumagal ng 2 araw sa akin, 3 araw. Pagkatagal sa akin 2 araw, 3 araw, may nag-PM na naman. Walang nag-comment sa post ko, pero may nag-PM. Boss, hanggang magkano yan? Kasi pinost ko siya ng alam ko, binost ko ng 22K lang para pag tumawad ng 20, meron pa rin akong tubo. Kasi 17,800 ko na nakuha nakuha ko ngayon ng yun, ng 17,800 ko na nakuha Binost ko ng 22K, binawasan na yun. Pagka-post ko ng 22K, ayun niya, may nag-PM. Magkano to yun sagad? Abay, nakamalapit nun, yung mismong sagad na sinasabi niya. Kala ko yung talagang malaking tawad. Hindi naman pala, nagpabawas lang pala sa 22K. So ngayon, binawasan ko ngayon. Kay 21K boss. Kasi alagang-alaga talaga yung motor. Alaga naman talaga. Goods naman yung motor. Sinabi ko nung gano'n, alagang-alaga yung motor. Tapos sige boss, check ko, kita tayo. Ngayon, nagkita kami ngayon neto sa Monumento, sa hypermarket. Nakita namin nakita niya, okay, wala siyang masabi. Tinesting niya, goods na. Siyempre, napalitan na natin ang bola all goods na. Maganda pa nun, natawa siya kasi makinis yung alaga rin sa punas. Tapos ayun talaga, yung mismong panggilid lang, hindi na masyadong iniisip yung panggilid nung una mayari. Nabenta natin ngayon ng 21K. Dito tumubo ako nun,
3.2 3.2 tinubo ko. Imagine 3.2, laki na nun. Ngayon sa nagkaroon ako ng dagdag nun, karoon ako ng extra pera. Sumunod naman nun, nakakuha ulit ako Novosay. Nakuha ko naman yung Novosay, sariwa. Ang nakuha ko nun, bili ko sa kanya 23 naman. Ayun talaga, poging-pogi. Ang ganda ng itsura ng Novosay na nakuha ko ngayon. Yun talagang wala kang papalitan. All goods. Naka 16 pa yung mags. Tapos ang pinaka-the best pa nun, yung kaha niya, napakakinis, poging-pogi. Tapos yung pinaka-malapit pa nun, nakarehistro pa. Imagine pare, nakarehistro pa. Hindi ka ba naman swerte? Halos lahat na nakukuha mo nakarehistro, diba? Kasi syempre yung gusto ng mga buyer, yung mga gagamitin na lang, ayaw nila lang i-re-registro pa ulit. Kaya ayun, dali natin 23. Pinost mo ngayon 28. Di tumagal yun, isang araw lang yun. Yung nakipagkita ako sa mismong buyer nun, gabing-gabi na. Naliguan ko lang kasi pogi naman gabing-gabi na kita kami. Doon naman yun, pinigap niya naman sa Del Monte. Pagkakawahan niya ng unit solid wala siyang masabi, speechless Pinost ko ng 28, solid. Mismong gabi na yun, kinuha agad kasi wala kang masasabi sa unit humingi siya ng tawad, sabi ko sir, hindi kaya kasi sagad na talaga yan. Pwede sana kung makita mo yung unit na meron ka pang gagastusin. Wala naman kasi gagamitin mo na lang, wala ka ng problema dyan. Alagang alaga yung motor. Nabisa, effective yung buy and sell natin na yan. Tubo-tubo tayo. Tapos na nabenta natin yan nakakakuha naman tayo ngayon. Ito ang pinaka-the best. Kabenta natin, commit ulit. Siyempre commit na naman ako yan, mapasok ako sa Delta nun kabenta natin. Meron akong tropa na nakilala, si Tyrone yan, tropa ko yan, nagwa-vlog din yan. Direto niya ako dun sa chewin niya, binibenta Raider 150. Namamatay. Siyempre hindi alam na may-ari kung anong problema Tinawaran ko ng tinawaran, 25 ata sagad niya. Nabili ko 23. Buri mo, Raider 150, 23 first generation, solid diba? Preto papeles. Ang pinakamalapit pa nun, sira ng motor is breather hose lang. As in breather hose lang, may singaw lang, kaya namamatay-matay. Pag nalayo mo siya, umiinit lang ng konti, mamamatay na. Ayun yung tinutukoy ko na problema niya, na kaya binibenta rin ng may-ari. Breather hose lang pala yung problem. Napapogi ko siya, ginamit ko rin ng ilang taon rides ko rin ng malayo yun, Lokban, around Quezon, halos lahat. Napunta ako na sa Raider na yun. Mga pulse dun sa Laguna, Maihay, Taranac. Dahil dun sa Raider na yun, sobrang mabisa. Siya din yung nagsemplang sa akin. Marami akong history nun. Tapos ang pinakamalalang nangyari sa kanya, hinaram ni Papa. Pumasok ako sa Depstore, pagka-air na airpot, hinaram ngayon na airpot yung motor, yung Raider ko. Puto, umuulan nun baka sa may kawain, pupunta sila Marilao. Pagkatawag sa akin, Rick, sumabog yung makina ng motor mo. Rick, sabog yung makina ng motor mo, sabi ng ganun. Hindi pa ako naniniwala nun, kala ko nagbibiro lang. Sumabog yung makina ng motor mo, Rick. Hindi nga, seryoso. Nakita yung picture, oo nga, aray, sakit, saklap.
Siyempre wala na tayong magagawa. Gastos tayo ng ano nun, ng 15 mil. Kasi yung crankshaft basag eh. Piston, warak. Block nun may kayod. Ang ginastos natin, pinatira natin yan kay paring Adrian. Yan, si paring Adrian, napaka-solid nyan. Ayun, bali pinatira natin sa kanya. Goods, okay na, nagawa niya na ng paraan. Nakabili na akong crankshaft eh. Piston, kinalakas niya na rin ng konti. Sinemi 25D niya. Okay naman na yung unit. Ayoko lang nung ganun, yung nabiyak na, nagkaroon ng problema. Ginawa ko, pinost ko na lang. Pinost ko ngayon siya. Alam niyo kung magkano yung benta ko? Binenta ko ngayon na ano, pinost ko ngayon ng 45. Ayun, may nag-PM kasi okay na yung motor, pogi na eh. Alaga ko yun eh. Nag-comment, magkano daw ba sagot? Sabi ko, sir, kung sure buyer ka, dun natin mismo pag-usapan sa mismo meetup natin. Nagkita kami ngayon sa ano, sa Sangandaan, kabilang Sangandaan. Baka nabalitis naman yun. Inawaran niya hanggang 40k. Bari mo, 23 ko lang nabili. Pumogi naman, nagamit ko naman na. May nadagdag na rin doon. Nabiyak din yung makina niya. Tumasos din ako 15 mil. Imagine 23k plus 15. Pakakti nasa 38k. Bari mo, 40 ko pa siya nabenta. NS drive niya. Na nagkasundo na kami sa presyo. Ayun, nagkapirmahan na kami. Hindi mo sana naman si Rick niyan. Masaya na naman si Rick. Ayun, after nun, uwi na tayo, commit na naman tayo nun. Doon, nag-angkas tayo, nag-angkas. Siyempre, maganda-ganda yung kita nun eh. Wala pang pandemic nun. Ngayon, ito naman, mag-uwi natin. Naghanap ako ngayon ng motor naman. Ito naman, nakakita naman ako, nag-post 2017 Magenta Neo Sporty. 2017 yan mga Sarge. 2017 sagad hanggang 30. Naka-rehistro kompleto papeles. Inuwa ko yun. Nagmamadali na ako. Hindi ko na rin natawaran eh. Kasi hindi pwedeng wala akong service pa SM North yun eh. Siyempre kailangan natin ng motor para may, alam nyo na. Hindi, joke lang. Yun nga, bali yun, natapos tayo kay Magenta. Tapos nag-pandemic, nabenta natin si Magenta. Ayun, wala na tayong motor. Gusto ngayon, nagkaroon tayo ng NMAX. Ay, bago nga pala tayo mag-NMAX ha. Ang dami natin pinaikot na SYM. After ng pandemic, SYM muna tayo. Nag-SYM tayo nun. Ngayon, nag-SYM tayo. Hanggang sa pinaikot natin ang pinaikot, umangat yung pera natin nun. Nakabili tayo ng Novosay. Ngayon, may sobra na naman tayo. Tuwa ulit tayo na SYM, paikot lang ulit ng paikot. Tapos, inalis na natin yung Novosay natin. Ayun, bumili naman tayo na ito ng ano, Sniper 150. Sniper 150 naman, ginamit din natin ng matagal para race din natin. Ang bili ko si Sniper 150 is 52, 35k auto. Ngayon, syempre ako ginamit ko na ng matagal eh. Wala na ako masyadong inano dun. 52k. Ngayon, itong sumunod na taon, naging gigil ako. Kasi gusto ko pang mag-upgrade. Kasi nangangawit ako sa Sniper. Ang pinaka-the best nun, syempre, sa awa ng Diyos, ito, si Chubby Boy. Ito si NMAX. Si NMAX yung naipalit. Kumbaga kahit papano is masaya tayo kasi meron tayo na ito. Alagaan natin siya ng mabuti. Ang pinaka-aral lang talaga na may share ko sa inyo is wag kayo magmamadali sa magandang motor.
Pagtiyagaan nyo yung kung anong meron kayo. Kung kaya nyo mag-ipon habang yung motor nyo, ayan pa lang. Kasi parehas lang umaandar dyan eh. Parehas lang kayo na ihahatid yan eh. Masyado lang tayong hindi naman sa naiinggit. Kumbaga, meron tayong mga bagay na gustong bilhin na syempre gusto naman natin sa sarili natin na ma-upgrade. Hindi naman lahat inggit tawag dun eh. Minsan niya, di ba? Hindi lang ako pero sa totoo lang, yung mga tropa natin dyan, talagang gustong mag-upgrade yan, pero marami pa silang ginagastusan. Ganun naman talaga eh. Siyempre, uunahin yung mga dapat gastusan, yung mga importante, kaysa sa pag-upgrade. Dahil, ayun nga, tulad ng sinabi ko, nagagamit mo naman yung motor sa paghahatid. Parehas lang naman umaandar yan. Ayun, bali, siyempre, may time talaga na may oras yung pag-upgrade. Pagka nasa tamang oras ka na, tamang panahon na, tsaka mag-upgrade yun, eh di maganda. Pero wag mo syempre pipilitin kung wala pa talaga, diba? Kasi mahirap eh. Tignan mo ako. Grabe yung sitwasyon sa akin, diba? Sobrang sobrang hirap nung sitwasyon ko bago ako nakapag-upgrade. Bago natin marating si NWAX, talagang grabe hirap yung pinagdaan natin. Pero challenge pa rin. At least nagkaroon tayo ng ganong part. Paano ba yan mga par? Trade na ako ulit.